Thank you. Good morning. Good morning. I am so happy to be here with you. Amen. Yes. Are you happy? Good. Yes, I'm so happy. Today, still, the title is Believe in. At ngayong araw po, ang pamagat pa rin po ay Believe in. Are you okay? I have cough, kaya problema. Anyway. Meron po ako. So, I hope you are not boring of this topic. At umaasa po ako na hindi po kayo naiinip sa usapin po natin. It's so important for us. Dahil ito po ay napakahalaga po para po sa atin. I am so blessed because of this message. At ako po ay sobrang pinagpala dahil po sa mensahe po na to. I hope it will be also big blessing for you. At umaasa po ko na ito rin po ay isang magiging malaking pagpapala po sa inyo. We are saved from the bondage of Satan. Tayo po ay naligtas mula po kay Satanas. In Old Testament expression, in expression, we call it Exodus. At sa lumang tipan po, sa pagpapakita po ng naganap po na yon, yun po yung nangyari sa Exodus. Anyway, Yung Exodus. Several weeks we thought about these matters. At maraming linggo na po nating napag-usapan po ito. We are still in a wilderness. Tayo pa rin po ay nasa ilang. So many, more than 600,000 escaped from the Egypt. At mahigit nga po sa 603,000 ang nakalaya po mula sa Ehipto. That they didn't come into the promised land directly. Pero yung bilang po na yon, hindi po sila agad nakapunta sa Kanaan. Actually, they died all in the wilderness. At sa katunayan, silang lahat po ay namatay sa ilang. According to Apostle Paul, we already studied, also heard its warning and example. At ayon kay Apostol Pablo, napag-aralan na po natin at nalalaman na natin na yun po ay babala sa atin bilang halimbawa. The one who born in the wilderness coming to the promised land. Siya na naipanganak po doon sa ilang, sila po yung nakapasok doon sa Kanaan. Why do we need to study this matter? At bakit po ba natin kailangan pag-aralan po itong bagay na to? Because we are passing through same wilderness. Dahil parehas po na ilang yung ating lakbayin po ngayon. When we study what happened to them, also we will know what we must not do. Kung pag-aaralan po natin kung ano po yung nangyari sa kanila, malalaman din po natin kung ano po yung dapat po nating gawin. When I prepare this matter, message, I have question. Noong inihahanda ko po itong mensahe na to, nagkaroon po ako ng katanungan. Why God didn't bring them to the promised land directly? Bakit ba sila hindi agad dinala ng Diyos sa lupang pinangako? The way go to the promised land, highway, that's what usually we expect. Yung daan patungo doon sa lupang pinangako, yun talaga yung daanan o yung highway patungo doon. For us, why we face so many problems in our lives? At para naman po sa atin, parang ganti po yan na, bakit ba napakarami nating hinaharap ng mga problema sa ating buhay? Here, waterless land, also there are so many venomous snakes and scorpions. God let them pass through. Dito po makikita, walang tubig na lupain, mayroong mga nakamamatay na mga ahas, mga scorpions, pero
Pero bakit po dinala sila ng Diyos, hinayaan ng Diyos na magdaan muna sila doon? For us, why we have so many problems and even persecutions? At para naman po sa atin, bakit ba na kailangan pa nating humarap sa napakaraming problema Nobody at mga likes it. pag-uusig? Nobody likes it. Wala ni sino man po yung may nais nun. What we also understood, as long as we become child of God, everything will be okay. At yung naunawaan nga po natin, basta ikaw ay naging anak na ng Diyos, magiging maayos lahat. Yes, especially those who has problems come to the church, they expected then they might have no problem anymore. Lalo na po yung mga may problema, tapos pumunta sila sa simbahan, ang inaasahan po nila mawawalan na sila ng problema. But still, we have so many problems. Pero napakarami pa rin po nating problema. Why? God has powerless? Bakit po? Wala po bang kapangyarihan ng No, Diyos? God is Almighty God. Hindi po. Makapangyarihan po ng Yet, Diyos. God has a purpose, let us pass through the wilderness. Pero ang Diyos, meron po siyang layunin kung bakit pinahintulutan po niya na magdaan tayo doon sa ilang. Bible itself explains why God let them pass through the wilderness. Sa Biblia mismo, pinapaliwanag po kung bakit hinayaan ng Diyos na magdaan muna sila sa ilang. Humble and test them. Yung una po, yung gawin silang humble, at ikalawa ay upang sila ay subukin. What God want to test you? At ano po ba yung nais ng Diyos na subukin po sa inyo? Test. That's what usually we don't like. At yung salitang pagsubok o test, madalas po ayaw natin yun. Why? Because we don't want to prepare anything for the test. Bakit po? Dahil ayaw natin na maghanda ng anuman tungkol sa pagsubok. Simply, shortly, I will tell you. Simple po at sa maiksi po, sasabihin ko sa inyo. For me, more than 40 years, I'm Christian. At para po sa akin, halos 40 taon na po akong Kristiyano. When I saw myself, I didn't see any goodness in my life. Kapag tinitignan ko po yung aking buhay, wala po akong nakikita na anumang kabutihan sa akin. When I saw myself, I become worse and become worse. At kapag tinitignan ko po yung sarili ko, nagiging mas malala po ako, mas masama. God makes you worse. At ang Diyos din po, pahihintulutan niya na mas maging malala kayo, masama kayo. Do you agree with me? Sumasangayon po ba kayo sa akin? It's not. Or yes. Hindi po ba? O oo, ganun po. When I saw myself, I must be disqualified. At kapag tinitignan ko po yung sarili ko, niisip ko na dapat ma-disqualified ako. Okay. I will pause this explanation muna. Titigil muna po ako doon sa paliwanag na yun. Same Deuteronomy chapter 8, verse 2 and 3 explains the same matter. God want to make us humble. Parehas po doon sa Deuteronomy 8 verse 2 at 3 na parehas na nais ng Diyos, layunin ng Diyos na gawin tayong humble. The word humble is so important actually. At yung salitang humble, yan po ay napakahalaga. What is the meaning of humble? Ano po ibig sabihin ng humble? Huh? Loudly. Mas malakas po. What? Stand in front of God. Yung pagtayo po sa harap ng Diyos. When you stand in front of God, what can you see about yourself? Kapag kayo po ay nakaharap na sa Diyos, ano pa po yung makikita ninyo sa inyong sarili? Then, God makes you speechless. At ang Diyos, hindi na niya kayo mapagsasalita. That's worse. Yun po yung malala. Actually, all human wants to show up themselves. I am just like this. At sa katunayan, halos lahat ng tao, ang nais nila, ipakita yung sarili nila na ganito ako. We call it pride. Tinatawag natin yung pride.
Why do you make up for your face? Bakit kayo naglalagay ng makeup sa inyong Why mukha? do you wear good? Why do you want to wear good clothes? Bakit nyo din gustong magsuot ng magagandang damit? Show yourself. Oh, I'm just like this. O, yun po ay upang mapakita yung inyong sarili na, ganito ako. But when you stand in front of God, you become different. Pero pag ikaw ay tumayo na sa harapan ng Diyos, ikaw po ay mag-iiba. Finally, here, the last portion of Deuteronomy chapter 83, it is answer for us. At sa bandang hulihan po ng Deuteronomy 8 verse 3, ito po yung sagot para po sa atin. Why God want us to be humble? Kung bakit tayo nais ng Diyos na maging humble, There is a very well-known verse for us. ito po, alam na po natin yung verse na yan. Yeah, we'll read the last portion, sentence. To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Yes, most Christian knew it. Opo, halos lahat ng Kristiyano, alam po yan. What is connection with these two sentences with humble? At ano po yung connection ng dalawang pangungusap na yan sa salitang humble? You think when you eat, you will live? That's wrong. Na sa tingin mo, pag ikaw ay kumain, ikaw ay mabubuhay, mali yun. That's why you need my word. Other word, my life. Kaya kailangan mo ng aking salita. Sa ibang salita po, kailangan mo yung aking buhay. Even you think food is enough for you, that's also wrong. At kung iniisip mo din na sapat na may pagkain ka, mali yun. Even you think you have ability to provide or to have the food for your body, that's also wrong. At kung iniisip mo din na kaya mong maghanap ng pagkain para sa sarili mo, mali din yun. If I will not prepare for you food, you cannot have it. Kung hindi ako maghahanda o magbibigay ng pagkain para sa'yo, hindi ka rin magkakaroon. That's why God brought them to the wilderness. Kaya po sila dinala ng Diyos doon sa sa wilderness. Wilderness, as you know, there is no food. Tulad ng nalalaman natin sa wilderness, wala pong pagkain. There is no water. Wala rin pong tubig. That's why they complain. Oh, why you brought us here? Kaya nagreklamo po sila, bakit mo pa ba kami dinala dito? Are you with me? Yes. Then they talk to God. At kinausap nga po nila ang Diyos. Then God is the one provide food for them. Kaya ang Diyos yung nagbigay po ng pagkain sa kanila. Meaning, do you know, even your ability, you think your ability, that's wrong. Ang ibig sabihin din po nun, ngayon alam mo na, akala mo, kaya mo na magbigay ng pagkain sa sarili mo, mali yun. As long as you are masipag, then everything will be okay, that's wrong. Na basta masipag ka, magiging maayos na ba lahat? Hindi po, mali yun. That's why even food, bread, it's not depend on you. Kaya maging po yung mga pagkain o yung tinapay, hindi yan nakadepende po sa inyo. Bread and the word of God, simply, I'm the one will provide for you. Yung tinapay at salita ng Diyos, ang ibig sabihin lang po niyan, simple lang po, ako yung lahat na magbibigay sa'yo. Other word, without me, you cannot live. Sa ibang salita din po, kung wala ako, hindi ka mabubuhay. That's the humble. Yun po yung pagiging humble. Even when I know myself, when I stand in front of you, I am not deserving. Na kapag nakita ko, nalaman ko sa sarili ko, kapag nakatayo ko sa harapan mo, na hindi rin ako karapat-dapat. Bible says we were dead. Sinabi sa Biblia na tayo po ay mga patay. Also, we were enemy of God. Tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Nobody prepares good matters for the enemies. At wala na sino man yung nagbibigay o naghahanda ng magagandang bagay para sa kanyang kaaway. As I told you, when you stand in front of God, we will become
speechless. Tulad ng sinabi ko sa inyo, pag tayo ay nakatayo na sa harapan ng Diyos, wala na tayong masasabi. Think about yourself. Isipin niyo po yung inyong mga sarili Everything is okay. na lahat po maayos, Okay? You have plenty of money. napakarami niyong pera, You have no problem in your family for your children. at wala ka ng problema sa pamilya mo, sa mga anak mo. You will come to ask help? Ikaw ba ay hihingi pa ba ng tulong? Nobody. Hindi They na will po. go their own way. Di na sila hingi ng tulong, magkakaroon na sila ng sarili nilang daan. That's why Jesus said, I come on the earth to call sinners. Kaya sinabi ni Jesus, ako ay naparito sa sanlibutan para sa mga makasalanan. Also, as you know, only sick person will look for the doctor. Healthy, they will not look for the doctor. At tulad ng nalalaman ninyo, yung mga may sakit lang, yung mga kailangan ng manggagamot. Dahil kung malusog ka naman, hindi mo kailangan ng manggagamot. That's why as long as you know God more, then you will know more, you become worse and worse. Kaya kung mas nakikilala mo ang Diyos, mas makikilala mo din at malalaman mo sa iyong sarili na ikaw ay mas sumasama, mas lumalala. Then we will know, without you, I'm nothing. At malalaman mo nga na kung wala ang Diyos, ikaw ay wala din. That knowing I'm nothing without you is also one part of humble. At yung malaman na kung wala ang Diyos, wala ka, yun din po ay isang bahagi ng pagiging humble. We misunderstood why we are here. At naipagkakamali nga natin kung bakit po tayo narito. If I will be here, God will bless me more. Pag nagsimba ako, pagpapalain ako ng Diyos. But first, what you have to do, you have to know God first. Pero una, ano yung dapat mong gawin? Kailangan mo munang makilala ang Diyos. If without knowing God more, when you have more possess, become curse. Dahil kung hindi mo mas nakikilala ang Diyos, kung magkakaroon ka ng mas maraming ari-arian, magiging sumpa yun sa'yo. That's why, before we come into the promised land, we must be humble. Kaya bago tayo makapasok sa lupang pinangako, dapat muna na tayo ay maging humble. If not, we have our own pride, then we will fight with God. Dahil kung hindi po at may sarili pa tayo nating pride, makikipagtalo, makikipaglaban lang tayo sa Diyos. I already explained to you two last sentence of chapter 8, verse 3, bread and the word of God, meaning, without me, you are nothing. Na ipaliwanag ko na po yung huling dalawang pangungusap, yung tungkol sa tinapay at salita ng Diyos, na ang ibig sabihin niyan, kung wala ka, wala ako. So that you might depend on 100% to me. Nang sa gayon, ikaw ay dumepende sa akin ng 100%. Also, you will submit to me 100%. At ganoon din naman, ikaw din ay susunod sa akin ng 100%. Yes. Those who come to the church, after a few years, they left. Opo, yung mga nagpunta sa simbahan, makalipas yung ilang taon, umalis sila. Because they expected what they want, then they are satisfied, contented. Okay, I don't need you anymore. Dahil meron silang inaasahan na gusto nila at nung meron na yun sila, na kontento na sila, at sinabi na nila na hindi na kita kailangan. That's why God brought them into the wilderness. Kaya po, ang Diyos, sila po ay dinala sa wilderness. Test. I want to know you will know yourself or not. Yung test o pagsubok, ang nais ng Diyos ay malaman ko, gusto kong malaman kung nakikilala mo ang iyong sarili o hindi. Still you submit to me or not. Kung ikaw ba ay susunod sa akin o hindi. When will you submit to anyone? Kailan po ba kayo susunod sa isang tao? If you don't need anything, you will not submit to anyone. Kung wala ka namang kailangan sa tao na yun, hindi ka susunod sa kanya. When you need something, you will submit. Pero pag may kailangan ka sa kanya, susunod ka. Children, usually. At madalas po yung mga anak, They have plenty of money in their pockets.
they will not come to their parents. Pag marami pa silang pera, hindi sila kailanman lalapit sa magulang nila. Even parents ask them to do something, they will say all the time, no. At pag may pinagawa yung magulang nila sa kanila, hihindi sila. When they need help from the parents badly, then, Mommy, Daddy, whatever you let me do, I will do. Pero kung kailangan nila ng tulong mula sa kanilang magulang, sabihin nila, Nay, Tay, kahit anong iutos mo sa akin, gagawin ko. That's why simply God wants to know submission. Kaya simple lamang po, ang nais ng Diyos ay malaman kung ikaw ba ay susunod. That's why you come here to learn why we have to submit. Kaya po kayo narito ay upang matutunan kung bakit po natin kailangang sumunod. That's why God gave us history so that we will know example so that we will not make any mistake anymore. At kaya po tayo binigyan ng Diyos ng history upang ito po ay maging halimbawa upang malaman natin at hindi na natin magawa yung parehas sa pagkakamali. This is well-known story actually. Ito po ay sikat na po na kwento. 12 tribes of Israelites. Yung 12 tribo ng Israel. So choose one leader according to their tribes. At kailangan nila pumili ng isang pinuno ayon sa kanilang tribo. Send them as spy in the promised land Canaan. At ipapadala ngayon bilang mga espiya dun sa lupang pinangako. Yeah, they come in, then explore the Canaan. At sila nga po ay pumunta sa Kanaan at nagmasid sila doon. Then they came back. At bumalik po sila. Then they reported. At nag-report sila. Then, as we know, the land is so good. Tulad na nalaman natin na napakaganda ng lupain. What God said, what God promised to them, that is flowing milk and honey, fruit, everything, everything is good. Na pinangako sa kanila ng Diyos na yung lupain na yun, may umaagos na milk and honey at napakaganda ng buong lupain. But God didn't remove something. Pero sa lupain na yun, walang hindi inalis ng Diyos. Everything is good. Lahat maganda. They said, but everything is good. Sinabi nila, lahat maganda. They show the example what they saw. At nakita nila kung ano yung nakita nila na dinala nila mula doon. Grapes and others is really, really big and good fruits. Yung ubas at yung ibang prutas, napakagandang prutas, napakamalaki. Then they were happy shortly. At naging masaya sila. But they said, there is a problem. Pero sinabi na, pero may problema. God, you saved me. That's good sound. Diyos, tinugo mo ako, napakaganda nun. But still, we have problems. Pero merong problema. What is the problem? Ano po yung problema? There is big peoples living in there. Merong mga higanteng tao na nakatira doon. Yes, this is what explained. Ito po yung pagpapaliwanag. Oh, when we saw them, we are very small, they are so big. Nung nakita namin sila, napakalaki nila. Mga higante sila, kami napakaliit lang. Even their cities is so big. Kahit yung mga city, mga bayan nila, napakalaki. We cannot go there. Di natin kayang lumaban, pumunta doon. Then Caleb is the one make them silent. At si Caleb, yung nagpatahimik po sa kanila. Caleb said, what? Go up and we will take possessions. Kailangan nating pumunta doon at lulusubin natin sila. Try to think about yourself. Subukan niyo po isipin yung inyong sarili. Also, think about what Caleb said or how Caleb say, let's go up. At isipin niyo din kung paano nasabi ni Caleb na sige, pumunta tayo doon. Why or how Caleb can say, let's go up.
Bakit? At paano nasasabi ni Caleb na pumunta tayo? That is actually we have to understand. Sa katunayan, yun po yung dapat nating maunawaan. Then finally they said, when we compare with them, we are grasshopper. Alam mo ba? Anong pangalan? Tagalog? Tipaklong. Grasshopper. Grasshopper this size for the human. Yes, that is what I saw them. At sa huli nga po, sinabi ng mga tao na pag ikukumpara tayo sa kanila, sa laki nila, para lang tayong mga tipaklong. If you are the one of the leader of their tribes, what will you say? Kung isa kayo doon sa mga pinuno o leader ng kanilang tribo, anong Will you say sasabihin niyo? still, let's go up and take possessions? Sasabihin niyo pa rin po ba na pumunta tayo doon, sakupin natin sila? What was the secret of Caleb? Ano po yung sikreto ni Caleb? Why Caleb said, let's go up? Bakit sinabi ni Caleb na, sige, pumunta tayo? Caleb said, kaya. We must go up and take Sinabi ni possession. Caleb na kaya natin, dapat na pumunta tayo doon. What is secret? Ano po yung sikreto? We call it trust. Tinatawag po yun na tiwala. We know God is, Alam natin na magbuti ang Diyos. as long as God said something, we must trust what God said. At basta may sinabi ang Diyos, dapat po nating pagkatiwalaan yung sinabi niya. But when we think about that is wrong and bad, Pero pag inisip natin na mali yun, masama yun. Caleb only, he didn't consider his understanding or his experience. At si Caleb, hindi niya inisip yung sarili niyang kaunawaan, maging yung kanyang karanasan. Caleb only think about the word of God. Si Caleb, ang nasa isip niya lamang ay ang salita ng Diyos. As you said, I trust you, it is good. Even other people said, that's very dangerous, very bad. Dahil tulad ng sinabi mo na maganda doon. Kahit pa sinasabi ng ibang tao na hindi maganda at delikado doon, magtitiwala ako sa iyo. That's trust. Yun po yung pagtitiwala. When you trust Jesus even, He died for us when you believe it. Why we cannot trust God? Kung pinagkakatiwalaan niyo po si Jesus na namatay siya para sa atin, naniniwala kayo doon, bakit hindi niyo rin po pagkatiwalaan ng Diyos? We are here to know how we can trust God. Tayo po ay narito upang malaman po natin kung paano po natin mapagkakatiwalaan ng Diyos. As much as we know God, then we will reduce our understanding and our knowledge. At kung gaano po natin nakikilala ang Diyos, ganun din po natin aalisin yung sarili nating kaunawaan, karanasan. This is a very simple story. Ito po ay simpleng kwento. God said, you do it. Sinabi ng Diyos, gawin mo. But they examine it first. Pero tinignan muna nila, sinubukan muna nila. When I see it, this portion is good. But this one is so bad. At nakita nila, ito sa bahagi na to maganda to, pero ito hindi maganda. That's why I will not. It's delicado dito. This one. Kaya, ayoko, hindi ko gagawin kasi delikado. But God said, don't depend on what you see, what you examine. Pero sinabi ng Diyos, huwag kayong dumepende sa nakita ninyo, sa tinignan nyo. Do you trust me? Pinagkakatiwalaan niyo ba ako? Then you must do it. Kung oo, dapat niyong gawin. Then you will know I am good. At malalaman mo na, na ako ay mabuti. That's a training actually. Yun po yung training. That's the purpose why God let them pass through the wilderness. At yun po yung layunin kung bakit hinayaan ng Diyos na magdaan pa sila sa wilderness. Then as long as when they submit to God, then, I thought that was wrong, but I know now God is good. At basta po sila ay sumunod sa Diyos, malalaman nila, akala ko hindi maganda yun. Yun pala, napakabuti ng Diyos. Then, after that, you will know whatever He will ask me, you are ready to, you are prepared to ready to say yes all the time. At pagkatapos po nun,
Ano man yung iutos sa'yo ng Diyos, lagi ka nang magiging handa na sumagot lang ng oo. It's a very simple message for us. Po ay napakasimpleng mensahe po para sa But atin. it is not to submit to God. Pero hindi po madali na sumunod sa Diyos. Why? Bakit po? Usually, we were trained to depend on our experience and knowledge. Dahil madalas po tayo po ay na-train na dumepende sa ating sariling kaunawaan at karanasan. Yeah, we examine all conditions, situations through or by our knowledge and experience. Dahil madalas tinitingnan muna natin yung mga kaganapan, yung mga pangyayari, yung sitwasyon ayon sa ating kaalaman at karanasan. But God wants to destroy your ways. Pero ang Diyos, nais niya na sirain, wasakin yung sarili ninyong kaparaanan. Then the one who finish the training in the wilderness will say only yes. At siya na makakapagtapos dun sa training sa loob ng wilderness, ang isasagot niya sa huli palagi ay oo. If not, even though they will come into the promised land, they will have problems. Dahil kung hindi po, kahit magtungo sila dun sa lupang pinangako, magkakaroon ng problema. For example, we are not trained to say yes all the time to God. Halimbawa, hindi tayo trained na palaging umuo sa Diyos. Then we will go to heaven. Tapos mapupunta tayo sa langit. So we live in heaven with God. Tayo ay mamuhay kasama ang Diyos sa langit. Then God will ask us to do something. Tapos ang Diyos may uutos sa atin. Okay? Then you will examine His word first. Tapos ang gagawin mo, susuriin mo muna yung salita niya. Before you say yes, sandali lang po. Bago ka sumagot ng oo sa Kanya, sabihin mo, sandali lang po. I examine your word muna. Susuriin ko muna yung utos mo, yung I salita mo. think this portion, your word is good, but this one is maybe hard to do. Sa tingin ko, itong bahagi ng sinabi mo, maganda to, pero ito, ang hirap gawin. Then you will say, no, I will not do. Tapos ang isasagot mo, hindi ko ito gagawin. Then there is no more peace with God anymore. Pag ganun po, wala nang kapayapaan kasama ang Diyos. Because there is no fighting in heaven. Dahil po, dapat wala na pong pagtatalo o away sa langit. That's why God let them prepare to say yes all the time so that they might come into the promised land. Kaya ang Diyos, inihahanda sila na sumagot lamang lagi ng oo bago sila dalhin doon sa lupang pinangako. Then, the best example for us is Abraham. At yung pinakamagandang halimbawa nga po para sa atin ay si Abraham. God told to Abraham, Ang Diyos, may inutos siya kay Abraham. God wants to test Abraham. Ang Diyos, nais niyang subukin si You Abraham. are ready to say yes immediately all the time? O ba ay handa na sumagot agad ng oo palagi? That's why God gave him the question. Kaya binigyan siya ng Diyos ng tanong. Question is not easy. At yung tanong, hindi po As madali. we know, I know you have one son. Tulad ng nalaman natin, sinabi ng Diyos na alam ko, meron kang nag-iisang anak. His name is Isaac. Pangalan niya ay Isaac. You bring him to the mountain which I tell you. Dalhin mo siya doon sa bundok na sasabihin ko sa'yo. Kill him and chop in, then sunog it. Patayin mo siya, pagpira-pirasuhin at sunugin. Is it easy order or simple order? Napakadali po ba o napakasimple lang po ba ng utos po na yun? It's not. Hindi po. But Abraham said what? Yes. Pero ano po yung sinabi o sinagot ni Abraham? Oo. So Abraham said no, meaning arguing. Pag ang sinagot ni Abraham ay hindi, ibig sabihin nun may pagtatalo. God doesn't want to kill Isaac. Ang Diyos, hindi niya nais na patayin si Isaac. Yes, that's not the purpose. Hindi po yun yung layunin niya. God wants to know the heart of Abraham. Ang Diyos, ang nais niya ay malaman yung puso ni Abraham. Are you ready to say yes
all the time, immediately. Handa ka ba na sumagot oo agad palagi? Then, God will never limit giving him everything. Pag ganun, ang Diyos, hindi niya lilimitahan na ibigay ang kahit ano kay Abraham. So, God will test you once. At ang Diyos din po, susubukan kayo ng isang Are beses. you ready to say yes all the time? Na kayo ba ay handa na umoo agad palagi? That's why God gave us our lifetime. Kaya binigyan po tayo ng Diyos ng buhay. Other word, the Bible says, we have obligation. Sa ibang salita, sinabi sa Biblia, meron po tayong obligasyon. It's safe, humble test, 40 years, Ito po yung Every tungkol word? sa humble and test. Sa loob nga po ng 40 taon, we have obligation. meron po tayong obligasyon. We have to do our obligation. Kailangan po natin gawin yung ating obligasyon. What is obligation? At ano po yung obligasyon? All the time God said, you have to say yes to my word. Palagi po sinasabi ng Diyos na dapat palagi lang amang oo yung sagot mo sa aking mga salita. God will not give up to saying you must obey all the time. Ang Diyos, hindi siya susuko na sabihin sa'yo na dapat palagi oo yung isagot mo. Verse 13, Romans chapter 8, verse 13, is same. Don't live according to your flesh. Sa Romans chapter 8 verse 13, parehas na huwag kang mamuhay ayon sa iyong laman. Other word, don't do what do you want to do. Sa ibang salita, huwag mong gawin yung mga nais mong gawin. But you must do what I told you to do. Kundi ang gawin mo ay kung ano yung sinabi ko sa iyong gawin mo. That's our obligation. Yun po yung obligasyon natin. That's a training actually. At yun po yung training. That's why God bring them to the wilderness. Kaya po sila ay dinala ng Diyos doon sa wilderness. If you will not listen to me, you will die. Dahil kung hindi kayo makikinig sa akin, kayo ay mamamatay. That's why I will let you experience without my help. I want to know, you will know what happened. What will happen to you. Kaya ipaparanas ko sa inyo na kung hindi ko kayo tutulungan, malaman ninyo na kung ano yung mangyayari sa inyo. Yes. That's why Old Testament giving us the example. Kaya yung nangyari sa Lumang Tipan, yun po yung halimbawa para sa atin. Then New Testament is different word but same meaning. Sa Bagong Tipan, iba man yung salita, pero parehas lang po ng kahulugan. 12, the spies, they reported. Yung 12 na espiya, nag-report sila. What they said, we cannot. Yung 10 sa kanila, ano yung sinabi, hindi namin kaya. Don't follow your understanding. At wag niyo pong sundin yung inyong kaunawaan. I said, go up and take possessions. Sinabi ko na pumunta kayo doon at sakupin niyo sila. If I say, you can do, then you will know my word is right. Kapag sinabi ko na magagawa ninyo, malalaman ninyo na tama yung aking mga salita. Yes, verse 13, Romans chapter 8. Don't live according to your flesh. At sa verse 13, chapter 8, huwag kayong mamuhay ayon sa inyong laman. Other word, do not depend on yourself. Sa ibang salita, huwag kayong dumepende sa inyong mga Do not sarili. trust yourself. Huwag ninyong pagkatiwalaan ang inyong sarili. You trust me only. Tanging ako lamang ang inyong Then you will pagkatiwalaan. live. At ikaw ay magbuhay. Then we already explained our obligation. Jesus is our King. That's why we have no right to say no. Napag-aralan na natin na meron tayong obligasyon. Si Jesus yung ating hari, kaya wala tayong karapatan na humindi sa Kanya. But simply, as we studied, you will say no to God, you will die. Pero simple lamang po tulad na pag-aralan natin, kung hindi ka sa Diyos, ikaw ay mamamatay. If you will say no, you will not submit to me, I will stop to provide your needs. Kung ikaw ay hindi at hindi ka susunod sa akin, titigil ako na ibigay lahat ng pangangailangan mo. Then you will know I am the one provide your needs. At malalaman mo na sa akin nagmula, ako yung nagbibigay ng mga pangangailangan mo. Then, obligation. Nobody wants to do obligations. Yung obligasyon, wala po ni sino man yung nais na gumawa ng But there is obligasyon. no options anymore. Pero wala pong pagpipilian.
That's why God brought us into the wilderness. Yun po yung dahilan kung bakit po tayo dinala ng Diyos sa wilderness. The one who didn't train themselves to trust God, they have all the time problem. Sila na hindi nila tinitrain yung sarili nila na magtiwala sa Diyos, sila po yung palaging may problema. Even they came into the promised land. At kahit po nakapasok sila sa lupang pinangako, If you attack China, kung aatakihin niyo po ninyo, kung lalabanan ninyo yung China, okay, you will conquer, okay, China. punta kayo ng China, For example, it's not halimbawa real. lang po, There are so many peoples. napakarami pong tao. They will not let you live peacefully, Siyempre hindi po nila kayo hayaan na mamuhay doon ng payapa. right? They have their possessions, they have their own ways. Meron silang sarili nilang ari-arian, kaparaanan. As a spy saw, there are giant people living there. Tulad na nakita ng mga espiya, merong mga higante na mga naninirahan doon. If they don't have faith, just like Caleb, they will afraid. They have to mingle with them. Kung wala silang pananampalataya na katulad na meron si Caleb, matatakot sila na makamuhay kasama sila. That's why even though came into the promised land, still they are living with their enemies actually. Kaya nga kahit po nakapasok na sila sa Kanaan, namuhay sila nakasama yung kanilang mga kalaban. It's all what explains they didn't drive out their enemies. Ito po, pinaliwanag dito na hindi nila pinalayas yung kanilang kaaway. Other word, they just follow their understandings. Sa ibang salita, sinunod lamang nila yung sarili nilang kaunawaan. According to Romans chapter 8:13, they were living according to their flesh. At kung ayon sa Romans 8 chapter 13, sila ay namuhay ayon sa kanilang laman. Because they didn't drive out their enemies. Dahil hindi nila pinalayas yung kanilang kaaway. But God told them, you drive out them. Pero ayun ang utos ng Diyos sa kanila ay palayasin yung kanilang kaaway. Actually, there is a mystery. Sa katunayan, meron pong misteryo. Caleb, he said, let's go up there and take the possessions. Ang sinabi ni Caleb, pumunta tayo doon at sakupin natin sila. As long as Caleb will trust God, God is the one, the better win. At basta po, pinagkatiwalaan nila ang Diyos. Ang Diyos ang siyang magpapanalo sa kanila sa laban. Who will drive them out actually? At sa katunayan, sino yung totoong magpapaalis o magpapalayas sa mga kaaway? Hindi Caleb. Hindi po si Caleb. God is the one. Ang Diyos mismo. When you say yes to God, God is the one who will do everything. Kapag umoo po kayo sa Diyos, ang Diyos mismo ang siyang gagawa lahat. Israel people, they didn't trust God. Yung mga Israelita, hindi po sila nagtiwala sa Diyos. That's why, finally, they were what? This one will win. Kasi it go? Then you may be sure that the Lord your God will no longer drive out these nations before you. Instead, they will become snares and traps for you, whips on your backs and thorns in your eyes, until you perish from this good land which the Lord your God has given you. You will say yes to God, God will. If you will say no to God, God will not. Kung oo kayo sa Diyos, kikilos o gagawa ang Diyos. Pero kung hindi kayo sa Kanya, wala pong magagawa ang Diyos. We call it even faith. Tinatawag din po natin itong Even pananampalataya. other word, trust God. Sa ibang salita, yun po yung pagtitiwala sa Diyos. If you trust God, you must say all the time yes to His word. Kung pinagkakatiwalaan nyo ang Diyos, palagi po dapat na oo ang sagot mo sa Kanyang salita. See, they will all the time make problem to the Israelites. Sila lagi yung magbibigay ng problema sa mga Israelita. Just try to think about here. Thorns in your eyes.
Isipin niyo na lang po dito nakalagay tinik sa inyong Even mata. small dust will come into your eyes. It's so painful. Kahit nga po maliit na alikabok lang mapunta sa mata mo, napakasakit na po. They experienced the life of hell. At naranasan nila yung buhay sa impyerno. That's why we must say yes. That is the training. Kaya po, kailangan nating sumagot palagi ng oo. Yun po yung training. Okay? Then what do we have to say? Then what do we have to say? At ano po yung dapat nating isagot? Sabihin. Bible says God is good all the time. Ang sinasabi sa Biblia, palaging mabuti ang Diyos. Amen. God will never give us harmful matters. Kailanman, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng ikapapahamak po natin. Yes. Then, even though you are evil father, then you know how to give good things to your children. Ang sinabi nga din po, kahit ikaw ay isang masamang tatay, hindi mo bibigyan ng masamang bagay ang iyong anak. He gave us His only begotten Son for us. Binigay niya yung kanyang nag-iisang anak para sa atin. Why He will give us harmful matters? At bakit niya gagawin na bigyan tayo ng ikapapahamak natin? God gave us good matters. Ang Diyos, ang ibinibigay niya lamang ay mga mabubuting bagay. Then, we are the one interpret according to our understanding and knowledge. We said, oh, that's bad for us. Pero tayo lang, yung nag-i-interpret, yung nagsasabi, ayon sa sarili nating kaunawaan, hindi yun maganda, masama tong bagay. That's what the spies, 12 spies, they did. Yun yung ginawa nung mga espiya. Yes. Then, those who accept every situation and conditions, oh, God is the one prepared, oh, is the one handling, then everything will be together for good. At siya na nag-iisip na anuman yung nangyayari sa kanya, lahat yon ay galing sa Diyos, ang lahat po ay magiging maayos. Other word, it's actually, what do you call it? Additions. The Ito po, options. dagdag na lamang po. Yes. Oh, 10, 13. Mali. I did it wrong. Anyway, we know the 1 Corinthians chapter 10, verse 13. At alam po natin sa 1 Corinthians 10:13, We memorize it. Kasi head ko. no temptation has seized you. Wala? Oh, alam yan. Okay. Will not let Yeah. God is faithful. Diyos ay tapat. Amen. God is good. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Yes. God will never give us bad matters. Kailanman, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga bagay na ikapapahamak po natin. Just like Caleb, when you say, yes, thank you, then God is the one who will do everything for you. Kung katulad ni Caleb, ang isasagot lamang natin palagi ay, oo, salamat. Ang Diyos na po yung bahalang kumilos para sa iyo. That's why James chapter 1, verse 2. Ito po yung sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 2. That's what we also studied, di ba? The 5 assurances in victory. Assurance of victory. Napag-aralan na rin po natin ito sa kasiguraduhan ng katagumpayan. Verse 2, especially, Lalo na po yung verse 2. consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ituring niyo itong dalisay na kagalakan, aking mga kapatid, sa tuwing kayo ay may kinaharap na pagsubok. When you meet the big problems, you must say, oh Father, salamat. Pag kayo po ay may naranasan o kinakaharap na napakalaking pagsubok, dapat po ang isagot niyo lagi, o Ama, salamat. You might say, you are crazy. Siguro po masasabi na baliw ka. But the one who says salamat, accept it, then matter, God is the one provide for me. For Pero good. siya na nagpapasalamat, ibig sabihin nun, tinanggap niya na ang Diyos yung nagpahintulot nun, hindi para sa kapahamakan niya, kundi para sa kabutihan niya. This is actually secret. At ito po yung sekreto. God gave us order. Ang Diyos, binigyan tayo ng utos.
You must be rejoice all the time. Kailangan mong magalak palagi. Rejoice is not crazy. Yung pagiging magalak, hindi po yan pagiging baliw. All the time you lose one, the bolt not here, then become crazy. That's not the rejoice. Na pag may lumuwag na tornilyo sa'yo, baliw ka na, hindi po ganon. Hindi po ganon yung sinasabi na magalak palagi. All the time, trust God, then you enjoy His preparation. Hindi, ang ibig sabihin po nun ay palagi kang magalak, magtiwala sa Diyos. Sabihin nun, ine-enjoy mo yung kanyang presensya. Conclusion. Ito po yung pagtatapos. Why God brought them into the wilderness? Bakit po ba sila hinayaan ng Diyos o dinala ng Diyos dun sa wilderness? Why po? Why? Bakit po? Test and make humble. Upang sila ay subukin at gawing humble. Amen. What is humble? Ano po yung humble? Stand in front of God. Yung tumayo sa harapan ng Diyos. So that you will know you cannot live without me. Sa gayon, malaman mo na hindi mo kayang mabuhay kung wala ako. Then Deuteronomy chapter 8 verse 3, man cannot live by the bread alone. At yun po yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 3 na hindi kayang mabuhay ng tao sa pamamagitan ng tinapay lamang. You must take the word of God from His mouth. Kailangan mong kainin yung salita ng Diyos na nagmumutawi sa kanyang labi. Other word, without me, you are nothing. Sa ibang salita, kung wala ako, wala ka. So that you will submit to me, you will trust me 100%. Sa gayon, ikaw ay sumunod sa akin, magtiwala sa akin ng 100%. That's what the life of wilderness. Yun po yung meron doon sa buhay sa wilderness. That's why we have to have faith. Kaya tayo po dapat magkaroon ng pananampalataya God is faithful. na ang Diyos ay tapat, God is good. ang Diyos ay mabuti, Amen. God will never allow you have harmful conditions and harmful matters. kailanman hindi pa hihintulutan ng Diyos na bigyan po kayo ng ikapapahamak po ninyo. That's why whatever you will face problems and you will say, kaya ko. Kaya sa tuwing kayo po ay may kaharapin o kinakaharap na mga problema, palagi nyo lamang isipin at sabihin na kaya ko. Just what Caleb said. Tulad ng sinabi ni Caleb, Let's go up and take possessions. tara, pumunta tayo doon at sakupin natin sila. It's not depend on their experience and knowledge. Hindi po yun nakadepende sa kanilang karanasan at kaalaman, Depend on God's word. kundi nakadepende lamang sa sinabi o salita ng Diyos. Amen. So that we will become victorious in the wilderness. Sa gayon, tayo po ay maging mananagumpay sa ilang. Amen. So, we are studying the wilderness life. At ang pinag-aaralan po natin ay ang buhay po sa ilang, sa Let us all stand, wilderness. please. Tayo po lahat ay magsitayo. We might have confession time. Siguro po, magkaroon tayo ng confession time. If you still remember, you complain to God, you must say sorry to Him. Kung may naalala po kayo ngayon na nagreklamo po kayo sa Diyos, humingi po kayo ng tawad sa Kanya, You misunderstood His word. dahil naipagkamali po ninyo yung Kanyang salita. Then, we must prepare our mind and hearts to say yes to the all conditions. At ihanda po natin yung ating puso, yung ating isip na palaging oo lamang sa anumang kondisyon o pangyayari. Amen. Let us shout hallelujah to give Him the praise. Sumigaw po tayo ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Sola yora yora kara yora sa. Se kara yora yora sa. So kara yora sara yora. Se kara yora sa. Hallelujah! 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 Sola yora yora kara. Father, salamat. You are faithful. You are good. All the time.
children, Father. Hallelujah. 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 Oh, Father, we thank you. Father, we thank you for your word. Thank you for your faithful. Father, thank you because you are good. Hallelujah. Oh, Father, we love you. Father, thank you for your message this morning. Hallelujah. 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 May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who gave us best, exact, perfect example. Whatever God gave you, even crucifixion on the cross, you said yes. Love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secured in your love. The fellowship of Holy Spirit, the one who will remind us all the time. You trust God. You must say yes to God. You must obey all the time. Be with you from now on ever to ever. That's why all God's children will agree and say, Amen and amen and amen. Hallelujah. 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 Okay, you might be seated for the announcement. Amen po. Magandang umaga po sa ating lahat. Po, announcement po, ganun pa rin po, alas 8 ng umaga. Tuwing linggo po, magkita-kita po tayo dito sa ating sambayan. At hanggat maaari po, sabi nga po, maaga po tayo para po masimulan natin yung ating gawain. Po. So wag po natin kalimutang mag-imbita. Sabi nga, makaranas din po sila ng pag-ibig ng Diyos na ating Ama. Po. At meron po tayong panalangin araw-araw, 6:30 po yan ng umaga. So dito po sa ating church, inaanyayahan po namin kayo na pumunta sa oras po na yan upang manalangin at syempre po ma-encounter din po natin ang ating Ama. Po. At tuwing Wednesday naman po, alas 3 ng hapon. So dito naman po, meron po tayong pagbabalik tanaw sa ating mensahe tuwing linggo. At ganoon din po, meron po tayong panalangin. So, inaanyayahan po namin kayo na dumalo na po. So, pwede rin po kayo mag-invite kahit po yung kapitbahay nyo na hindi natin member para po makapakinig po sila ng salita ng Diyos. At pagkatapos po nitong gawain natin, 10:30 po ng umaga, meron po tayong gawain para sa mga kids at mga, hindi po baby, kids na po. Yung mga nakakatakbo-takbo na po yan at nakakaunawa. Pwede nyo na po silang isend dito sa ating sambahayan para po magkaroon din po sila ng fellowship sa Diyos habang bata pa po sila. At sa hapon naman po, yung gawain naman po natin ay para sa mga dalaga at binata. So yung mga youth po natin, kung meron kayong mga kaibigan, malapit, nakamag-anak na sabi nga malapit sa inyo, send nyo sila dito para na sa gayon. Ganon din naman, sila ay makakilala sa Diyos at ma-share niya yung pag-ibig ng Diyos. So yung atin naman pong EGF, o yung Encounter with God, fellowship po, prayer and worship. So every last Friday of the month po yan. So 7:30 po yan ng gabi. So linggo-linggo po ina-announce namin na sana kompleto po tayo katulad ng linggo po, na makadalo po tayong lahat. Every last Friday of the month. Po. So sana po ulit, pinapanalangin po namin na lahat po tayo na narito ngayon ay makadalo po sa last Friday. Po. At salamat po sa patuloy na nagdadala ng isang dakot na bigas at isang sakong bigas. So, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay dahil binigyan niyo po kayo ng pusong mapagbigay. At maraming pong salamat sa inyong lahat. So, yun lamang po, makita-kita po tayo ulit sa mga susunod na gawain. So,
Wait lang po kayo sa announcement ng ating bali next week na lang po nating announce na po, yung ating pong baptism. So, maging prepared na po yung mga magpapabaptize. Magtanong-tanong na po kayo sa amin na po. So, next week po namin i-announce. Sige po, magkita-kita po tayo sa mga susunod gawain. Maraming salamat I po. love Monday.com. God bless What's po. Monday.com? You don't know Monday.com? This is Monday.com. It's